Marami pong galit. Sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahahalagang katotohanan. Walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok dun sa pag-aresto ni Presidente Duterte, at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. In the meantime, I'd like to read the preliminary findings following last week's investigation and public hearing. Number 1, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request for surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed, inasmuch as international humanitarian law, customary law, cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. The second finding, the Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. The PNP mobilized units on March 10. The National Security Advisor Anya was already tracking the former president's camp before the arrest. Even before the ICC prosecutor applied for a warrant of arrest, there was already statements by key executive officials that the administration will cooperate if the ICC courses the request through Interpol to arrest the former president. Finally, the claim of the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla that the supposed group effort was only based on rumor is incredible. This attempt to cover up what was already aired on media and what had already come to pass was an indication of a comprehensive plan to arrest the former president already being in place even before the date indicated in the ICC warrant of March 11. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Meanwhile, General Torre invoked 125 article of the revised penal code only applying to warrantless arrest. The constitutional safeguards for the right to liberty of abode were also disregarded. No court order was issued mandating that the former president be taken out of the Philippines against his will. Former President Duterte was deprived of the right to be visited or to have conferences with immediate family members under Section 2F of Republic Act 7438. General Torre admitted he did not allow Vice President Sara Z. Duterte to visit
former president in Villamor Air Base, contrary to RA 7438. Former President Duterte was further denied the right to be brought to judicial authorities under Article 59 of the Rome Statute. The former president was also denied the right to apply for interim release under Article 59 of the Rome Statute or the right to apply for bail under prevailing jurisprudence on extradition. However, during the public hearing of March 20, here at the Senate, the Secretary of Justice insisted on the inapplicability of the Rome Statute. But a DOJ certification signed by Prosecutor General Richard Fadullon stated very clearly that the DOJ made the following determinations. As competent authority of the custodial state, the arrest issued complies with Article 59 of the Rome Statute. To recall, DOJ spokesperson Clavano released a statement last March 13 saying, ang naging role namin ay competent judicial authority. Kami na ang nag-attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Similar to Prosecutor General Fadullon, the DOJ spokesperson showed that the article cited in the Rome Statute had been complied with. Therefore, it's apparent that the DOJ first tried to convince the public that the requirements under Article 59 of the Rome Statute were complied with, and then later on, when such stance became untenable, decided to ditch Article 59 and the Rome Statute altogether and pursued another theory, extrajudicial rendition, and invoked RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So, those are the three findings right now. As we speak, we are not certain if we will continue at magkakaroon pa ng ikalawang pagdinig pagkat yun nga, kinakailangan na meron tayong matitindi, magagaling at malaman ng mga testigo. So, nagbubuo pa kami kung sakali at kung hindi, pag-aaralan na lamang natin ang nabunyag nung nakaraang linggo. Yes? Ma'am, in-raise niyo po dun sa timeline ninyo yung events ng pagkaka-arrest ni former President Duterte. And lumalabas po kasi sa timeline ninyo, nag-iba yung tono ng administrasyon as the relationship between the two political families sour. Is that an accurate conclusion? You'll have to derive that conclusion. I'm just offering you the timeline. Pero ipinagtapat naman ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago. Tinatanong ko kung kailan nagbago at bakit nagbago at ano yung pagbabago. Sabi niya lahat naman tayo habang tumatanda, natututo at nagbabago ang isipan. Yun lang ang pinaliwanag niya. Pero maliwanag na nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. So, hindi masabi na direct causality between the souring of relations and the change in the tone? Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand. Nagbago rin talaga. Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso,
or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na ko-convict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Ma'am, ito bang initial findings yung naging basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo na-mention ng Pangulo habang umatas niya? Kasi sinabi ko naman na, na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos din? Oo, wala. Matagal na yon. Oo. So, sa inyo, minasama ng Pangulo yung pagkandak niyo pa ng hearing tungkol sa inyong pag-alis? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan. Pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan. Nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sino nagalit? Po. So, say, ma'am, na parang nasira ang relasyon niyo ng Presidente because of Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap. Maraming humaharang. Matagal na. Oo. mas lumalim. Nakikita ko lang pag public events. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao. Ganun. Ma'am, sabi niyo kaya ka nagkandak ng hearing kasi nga lumalalim na yung divisiveness sa Yes. alyansa. Pero dun sa naging result ng inyong hearing, sa tingin niyo mas lumalim pa instead na ma-address? Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Ma'am, sino yung sinasabi? Mabalik ko lang po kay former President Duterte. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary rendition?
Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte, at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ma'am, hindi totoong biglaan, pinagplanuhan siya. Yun ang inyong pagplanuhan. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas ka na nagulat din ako yung March 12 lang, yung DOJ, kung bakit ganon. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. Ma'am, kasi yung claim ni Vice President Sara na it was an extraordinary rendition. So, kung mali nakikita yung grounds for it to be considered as extraordinary? Wala pa kami dun eh. Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na ganun kadaming manunood. Tanong ko lang po, ayaw niya bang manalo? Bakit yung makakala sa administration at this point? Oo nga, sabi nga, suicide bomber nga daw ako eh. Parang lagi nila pinagmamalaki yung kanilang machinery. So why do this na? Because it's more important to me. May bagay na mas mahalaga sa politika, may bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Pero hindi yung indication na mas matimpang ang mga Duterte kaysa Marcos. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to eh. Ibang usapan na to. Kung ano-ano nang dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng dahig. Kung sabi ni Senate President Escudero, hindi daw na-compromise yung sovereignty ng bansa dun sa pag-arrest at pag-surrender ni Digong sa ICC. Kasi sabi niya, under existing laws, yung daw mga akusado ng crimes against humanity ay pwede talaga ireklamo sa ICC. And then, Pilipino at hindi dayuhan yung nag-file ng kaso sa ICC. And then, wala pa rin daw kaso dito si Duterte. So, walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender kay Duterte. Wala rito si Senate President Cheese, hindi ako makikipagdebate na wala siya. Ba't nalinindigan kayo na na-compromise yung sovereignty? Yes, very clearly. Sorry, sabi niyo, may mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. So, you're willing na matalo dahil sa pakikipaglaban mo dito sa ICC arrest ni Pangulo? Hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Belly Layog, good move Senator Amy, yan ang magpapanalo sa'yo at sana hindi ka magbago. Yan ang taong may pinaglalaban at marunong tumano ng utang na loob. Pahayag naman ni Maricel Rubia, kahit magkapatid sila ni BBM, kung magkaiba naman ang pinaglalaban nila, siguro walang dahilan para magalit tayo sa kanya. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Richmond Magsayo, saan ka ba nung dinakip si Tatay Digong sa Villamor Air Base? Mahirap na pagkatiwalaan ang mga Marcos ngayon. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.